Isang ikatlong lalaki na umano'y sangkot sa malupit na pagpapahirap at pagpatay sa mananayaw ang naipa-deport na sa bansa. Haharap na sa mga kaso sa Arizona si Jared Gray kasabay ng posibilidad ng parusang kamatayan para sa mga kasabwat niya. Posible rin kayang mangyari ito kay Gray? Mas sinusuri natin ngayon ang umano'y pagkakasangkot niya sa madilim na planong ito para patayin si Mercedes Vega. At ayon sa ulat, ginawa raw ito para pigilan siyang tumestigo. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ngayon, heto ang isang bagay na dapat mong pag-isipan kung ikaw ay nasa larangan ng paggawa ng content, kung naglalagay ka ng mga bagay sa social media. Naisip mo na ba kung paano namin na ibabahagi agad ang napakaraming clip mula sa iba't ibang kaso? Heto ang sikreto. Gumagamit kami ng tinatawag na Opus Clip, isa itong all-in-one na AI editor na nagpapadali sa pagputol, paggawa, at pag-upload ng mga video sa kahit anong platform gamit ang AI, Opus Clip. Nag-generate ito ng B-roll, nire-reframe ang footage at nililinis pa ang audio. Sobrang dali gamitin. Punta sa Opus Pro/sidebar, mag-sign up, mag-upload, at sa ilang minuto may handa ka ng na-edit na clip para sa TikTok, Shorts at Reels. Ang Opus Clip ang iyong one-stop shop. At ang pagkakaroon ng tool na tulad ng Opus Clip ay nangangahulugan na ang aming mga producer ay agad kang mabibigyan ng viral na mga update mula sa korte. Makapangyarihang tool ito sa pagbabahagi ng ideya at professional na pag-edit. Bisitahin ang Opus Pro/sidebar para sa isang linggong libre at 50 off. Noong 2020 nang ma-hold up si Mercedes Vega gamit ang baril, posibleng natakot siya sa umatake sa kanya. Naging matapang siya at pumayag na ituloy ang kaso, pinili siya sa lineup at handang tumestigo laban sa kanya sa korte. Pero ayon sa ulat, gumanti ang umano'y umatake sa kanya, di umano'y tinawag pa ang dalawa pang lalaki mula sa kabilang panig ng bansa para patayin ang dalagang ito. Ayon ito sa taga-usig ng Maricopa County, Arizona. Noong Abril 2023, inaasahang magpapatotoo si Mercedes na si Cujo Yang ang nagtutok sa kanya ng baril. Pero isang araw bago ang pagdinig na yon sa korte, nawala si Mercedes. Ayon sa surveillance camera sa parking garage ng apartment sa Tempe, huling lumabas si Mercedes ng gusali. Hinala ng mga investigador, dinukot siya ng mga lalaki sakay ng Chevy na di nakita sa camera. Si Malibu na siya rin, sa totoo lang, ay di umano'y kinuha ang kanyang Dodge Charger at iniwan ito hindi kalayuan sa kanyang apartment. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga suspect na dinala sa Arizona. Ayon sa mga deputy ng Maricopa County, si Jared Gray ay isa sa mga lalaking yon, isa sa mga lalaking sangkot sa pagdukot at pagpatay kay Mercedes. At nang sinasabi nila na may pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya dito. At pupunta tayo dyan, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero kailangan kong ipakita sa iyo ang ilang bagong video, okay? Kaya bagong video ng pagdating ni Gray sa Arizona. Nagbahagi ang sheriff ng video ng pagdadala kay Gray sa Maricopa County Jail nung gabi ng Enero 8. Nakaposas ang mga kamay at paa ni Gray. Kalmadong sumunod sa deputy at paminsan-minsan ay tumingin sa kamera na nagbi-video sa kanya. Binigyan siya ng kulungan ng stripe na jumpsuit, pagkain at Gatorade. Kinuhaan siya ng mugshot at inarrange siya ng gabi kung saan binasa ng hukom ang mga kasong laban sa kanya. Natuklasan ng isang grand jury na may sapat na dahilan para sa mga sumusunod na paratang. Isang bilang ng sabwatan para sa murder sa unang antas at isang bilang ng pinagplanuhang murder sa unang antas parehong Class 1 felony. Ayon sa Arizona family, si Gray ay may 9 na kaso kabilang ang first-degree murder. Una siyang kinasuhan nung nakaraang tag-init. Naglabas ng warrant at inaresto siya sa Georgia dahil sa hindi konektadong kaso kaya naantala ang kanyang extradition. May indictment noong Hunyo 2025 na nagsasabing si Jared DeMarcus Gray noong bandang Abril 16, 2023 ay planado o alam niyang magdudulot ng kamatayan at naging sanhi ng pagkamatay ni Mercedes Mariana Vega. Ayon sa estado, ang krimen ay mapanganib na felony dahil kinasasangkutan ito ng pagpapaputok, paggamit o pagbabanta gamit ang baril, matigas na bagay, nakamamatay na sandata, o mapanganib na instrumento. At o ang sinadyang o may kaalamang pagdulot ng matinding pisikal na sakit kay Mercedes Mariana Vega at iyan ang kailangan nating pag-usapan. Natagpuan na ang katawan ni Mercedes sa likod ng inabandonang Chevy Malibu. Nilamon ito ng apoy sa gilid ng I-10 kaya mahigit I-10 ang layo mula sa tinitirhan ni Mercedes. At ang mga tinamong sugat ng dalagang ito ay talaga namang kakilakilabot. Kinumpirma ng medical examiner na siya ay binaril sa braso, binugbog, binuhusan ng bleach sa lalamunan at sinunog ng buhay. Namatay siya dahil sa paglanghap ng usok ayon sa medical examiner. Pero ang ebidensya sa iniwan niyang Dodge Charger ang magdadala sa mga investigador sa tatlong suspect.
Sa loob ng kotse, sinabi ng mga pulis na natagpuan nila ang malaking bag na dala ni Vega sa surveillance footage. Pero may dugo ito. Ayon sa ulat, natagpuan din nila ang plastic na grocery bag na may dugo sa mga hawakan at may lamang isa pang bag. Ayon ito sa mga dokumentong isinampa sa korte na sinuri ng Arizona Republic, at isang fingerprint na natagpuan umano sa plastic ay isinumite sa pambansang database. Umabot ng 1 taon bago maidugtong ang fingerprint mula sa krimen sa Tennessee, kaya natukoy ng pulisya si Sincere Hayes. Ayon sa Arizona Republic, nakita ang fingerprint ni Jared Gray sa ilalim ng plastic na tasa sa Malibu. Base sa reklamo, nakuha ng pulisya ang impormasyon sa biyahe na nag-uugnay kay Yang sa iba pang suspek. Kasama rito ang pagbili ng tiket ng eroplano ni Hayes at Gray mula Tennessee papuntang Arizona, kung saan galing ang mga akusado. Pinaniniwalaang ang impormasyon ng credit card ay konektado kay Yang. Ayon sa mga investigador, sinabi ni Gray na pumunta siya sa Arizona para sa negosyo, ngunit hindi binanggit kung sino ang kasama. Iginiit niyang hindi niya kilala sina Yang o Hayes. Ayon sa mga investigador, inutusan ni Yang sina Hayes at Gray na gawin ang maruruming gawain niya dahil pansamantalang pinalaya siya kaugnay ng armed robbery at may suot na siyang Global Positioning System Monitor. Nang malaman ng pulis ang tungkol sa mga flight na binili ni Yang, naiuugnay nila ang plane ticket sa isang numero ng telepono. Natunto ng telepono sa lugar kung saan natagpuan si Mercedes sa nasusunog na Malibu. Kinausap din ng mga investigador ng Maricopa County ang isang lalaking malapit ang cellphone sa nasusunog na sasakyan. Sabi niya, tinawagan siya ni Yang para kunin ang isang package na pala ay 2 lalaki, malamang sina Hayes at Gray. Ayon sa dokumento ng korte, sinabi ng lalaki sa mga detective na binigay sa kanya ang lokasyon at sasakyan na kinuha niya. 2 lalaki ang nagmaneho pabalik sa Phoenix. Ang mga telepono na pag-aari ng lalaking iyon at ni Hayes, pareho umanong nagpapakita na nasa 10 sila. Matapos mamatay sina Vega at Mercedes, sina Hayes at Gray ay sumakay ng Greyhound bus pabalik sa Chattanooga, Tennessee mula Arizona. Noong Nobyembre 2024 lumipad ang mga deputy ng Maricopa County papuntang Tennessee para arestuhin si Hayes. Kinasuhan siya ng first-degree murder, kidnapping na nauwi sa kamatayan, arson, armed robbery, pagnanakaw at paghadlang sa investigasyon. Ngayon, naibalik na si Gray. Ayon sa mga outlet ng Arizona na sumuri ng record ng korte, iniulat nilang nakakulong siya na may $4 na milyong na cash bond. Siya ay haharap sa preliminary hearing sa Enero 20 ayon sa record ng korte. Wala pang pahayag ang mga piskal kung hihilingin nila ang death penalty laban kay Gray at mga kasabwat niya. Naabisuhan sila na maaaring mapatawan ng parusang kamatayan kung mapatunayang nagkasala sa pagpatay. Sabi ni Erica Pillsbury, nanay ni Mercedes, sa ABC 15, kinakabahan at nahihilo ako sa ideya na makikita namin silang 3 sa korte. At nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Erica at ang kanyang asawa na si Tom bago magpasko. Tungkol sa ilan sa mga pinakabagong kaganapan sa kaso, panoorin ninyo ito. Ang desisyon na ituloy ang parusang kamatayan laban sa 2 sa mga akusadong ito. Ano ang nararamdaman ninyo ukol dito at ipinaglalaban nyo ba ito mula simula? Oo, gusto kong malaman ni Cujo, Sincere at Jared na hindi kami titigil, na kailangan nilang maintindihan iyon at na anumang buhay na natitira sa akin at bawat hininga na natitira sa akin. Ipagpapatuloy ko ang paglaban para kay Mercedes at sisiguraduhin kong lahat ng legal na parusang maaari nilang harapin ay haharapin nila. Pinili nilang gawin ang desisyong ito at sa tingin ko dapat nilang harapin ang mga kahihinatnan ng walang awa, walang pag-aalinlangan. Hindi kami titigil hanggat ang bawat taong responsable sa pagkuha sa kanya mula sa amin ay mapanagot. Matagal na naming ipinaglalaban ito. Mahirap maging masaya dahil halo-halo ang nararamdaman, masaya, malungkot, galit at frustrated. Hindi ako masaya na may maaaring mamatay at hindi iyon ang gusto ko. Pero kung ano ang ginawa nila sa anak namin, akma lang sa ginawa nila sa anak namin. Hindi ako naniniwala sa kasabihang mata sa mata, pero ang punto ko, walang kasalanan ng anak kong babae. Tungkol lang ito sa cellphone at 1,000. Wala silang pakialam. May mga tao pang dumating na di naman kilala. Sabi nga ni Erica, tama lang sa ginawa nila. Pwede namang simple pero pinahirapan pa nila ang anak namin. Wala silang pakialam sa buhay kaya wala rin akong alinlangan tungkol doon. Masaya ako na narating na ng estado ang puntong iyon dahil si Cujo talaga ang dahilan ng lahat. Siya ang rason kung bakit tayo nandito. Sumunod lang ang iba.
At para sa estado na sumang-ayon na karapat-dapat siya, napakaganda nun para sa amin at nakakatulong din sa amin dahil alam naming mahaba pa ang tatahakin naming landas. Hindi lang nila kinuha ang buhay niya, sinira rin nila ang buhay naming lahat. O Gusto kong tawagin ang abogado ng depensa sa kriminal na si Meg Strickler para pag-usapan ito. Maraming salamat sa oras mo, Meg. Ngayon, isa sa mga bagay na maaaring hindi alam ng mga tao ay may karanasan ka pagdating sa extradition, kaya gusto kong magsimula doon mismo. Kausapin mo ako tungkol sa proseso ng pag-extradite ng isang tao mula Georgia papunta, halimbawa dito sa Arizona. Ano ang kinakailangan doon? Alam mo, gusto ko munang gawin. Isang pampublikong paalala, una sa lahat, tungkol sa extradition. Kung may dalawang magkaibang estado at may kaso ang isang tao ng pagpatay o kidnapping o kahit ano pa sa Arizona at ikaw ay kinasuhan sa Georgia, pasensya na, nahuli ka sa Georgia. I-waive mo ang formal na extradition hearing. Yan ang pampublikong paalala ko, libreng payo yan. Ipaliwanag mo yan. Kaya ko sinasabi, yan ay dahil ang dami kong kliyente na tumatawag at sinasabi na hindi nila maintindihan, hindi nila alam ang ginagawa nila, kaya ko namang ipaliwanag. Ang isang extradition hearing ay para labanan ng kaso base sa merito, na wala namang karapatan ng Arizona na kunin ako dito. Kaya pareho lang ang klase ng batas sa iba't ibang bansa. Halimbawa, kung may kaso ka ng pagpatay sa Mexico, pwede silang pumunta dito at walang laban-laban sa extradition. Kung magkapareho ang mga kaso sa iba't ibang bansa o estado, pareho lang ang konsepto palagi. Ngayon, lalabanan mo lang ang extradition kung ito ay may kaugnayan sa politika o kung walang sapat na basehan ang kaso. Ang dahilan kung bakit sinasabi kong ito ay isang public service announcement ay dahil pinapabilis nito ang buong proseso. Kung gusto mong magka-extradition hearing, kailangang hintayin itong maisama sa kalendaryo. Mas madali kung pipirma ka na lang sa extradition kaya mabilis lang ito. Alam natin na ang mga kaso sa kanya ay pagpatay, kidnapping at iba pang mabibigat na krimen. Ganyan din sa Georgia. Walang dahilan para labanan pa. Kaya, sa madaling salita, sinasabi mo para sa isang tao sa posisyon ni Gray, tama, wag mo nang labanan dahil pahahabain mo lang ang proseso. Makukulong ka rin naman sa Georgia. Siguro, ang tanong ay kailangan niyang pag-isipan. Pag-uusapan din natin ang $4 na milyong na piyansa. Sa tingin ko, iniisip niya na hindi siya makakarating or magiging malaya sa Arizona. Kaya siguro tinatanong kung bakit hindi na lang maghain ng legal na hamon. At ano ang posibleng legal na hamon sa extradition? Hindi kumpleto ang papeles. May paglabag sa due process. Mali rin ang nahuli, di ko alam paano. Ano pa kaya ang mga hamon? Maganda yan. Pwede mong mailigtas ang maling tao. Hindi ako yon, kapatid ko yon, mga ganon. Wala namang saysay ang mga paratang. At pwede ka ring maging isang taong mahilig magdemanda at sabihin, alam mo, lalabanan ko to ng todo sa bawat detalye. At kung hindi natapos ang bawat detalye, maghahain ako ng reklamo para labanan yon. At sa ganitong sitwasyon, pakiramdam ko dapat lang magpatuloy ang buong sistema at tingnan mo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kasong ito. Pero, mapapaisip ka kung bakit wala pa siyang death penalty. Meron bang nangyayaring pakikipagtulungan? And isa sa mga tinanggal na option ay ang death penalty. At pumirma na siya ng waiver ng extradition. Kaya pabalik na siya sa Arizona ngayon. Mabilis yon kumpara sa karaniwang mabagal na sistema. Nakaka-interest yun. Gusto kong pag-usapan. Sa pagkakaintindi ko, siya ay noong una, si Gray ay kinasuhan noong Hunyo 2025 at ngayon ay na-extradite na. Medyo natagalan. Bakit? Well, iyan ang tinatawag na $64,000 na tanong at wala talaga akong magandang sagot dyan. Halimbawa, kung may aktibong warrant of arrest ka sa kahit anong estado, sa kahit anong county, inilalagay nila ito sa wire. Okay, dito sa Georgia, dito lang ako pwedeng magsalita tungkol sa Georgia. Pero inilalagay nila ito sa county, inilalagay nila sa estado, at pagkatapos inilalagay din nila sa federal. Okay, kaya kung may aktibong warrant, pwedeng sabihin ng gobyerno, hoy, kunin mo yung tao ko. Kaya may warrant mula sa gobernador na pwedeng kumuha sa kanya dito sa Georgia at ipadala siya pabalik sa Arizona. Okay, kaya hindi ko talaga alam sa pangkalahatan kung bakit hindi ang mga warrant ay. Hindi ko iniisip na agad nating maipatupad at maayos mahuli ang lahat na may arrest warrant. Pero hindi talaga ako makapagbigay sa'yo ng makatuwiran at praktikal na sagot dahil hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit. May ibang tao agad silang kumikilos para kunin sila at may iba naman na hindi agad kumikilos para kunin sila. Kaya nga siya pumunta rito. Di ba? $4 na milyong ang piyansa niya ngayon. Alam ko na bawat estado ay iba-iba pero sa pangkalahatan, kung dito ito sa Georgia, halimbawa, bakit 4 na milyon? Bakit hindi na lang walang piyansa? Kasi pinag-uusapan natin dito ay first degree murder.
Sa totoo lang, dito sa ating estado, masasabi kong hindi talaga tayo maglalagay ng halaga ng pera para dito. Kasi dito sa atin, kapag unang naaresto ka, hindi ka agad bibigyan ng piyansa. Isa ito sa 7 mabibigat na kasalanan kaya walang piyansa. Kailangan pang magpetisyon ang abogado sa korte para humiling ng piyansa para sa kliyente. May naunang kasaysayan ng krimen ang lahat ng lalaking ito. Nagtataka ako kung bakit may piyansa pa, gayong pareho lang naman ang batayan sa buong Estados Unidos. Isa ka bang itinuturing na panganib? May panganib ka bang ulitin ang krimen or impluwensyahan ang mga saksi? Bakit ka may piyansa? Hindi ko alam, hindi naman dapat. Lalo na dahil sa mga pangyayari rito. Kapag ang isa sa mga kasabwat niya ay inakusahan na tinanggal ang Global Positioning System Monitor, Ankle Monitor, at umano'y nag-utos ng pag-atake kay Mercedes Vegas. Kaya isang tabi muna natin yan. Kailangan kong balikan ang nabanggit mo. Ngayon na nailipat na siya roon, maraming kasunduan at akusado dito. Sa tingin mo ba, interesado ang prosekusyon na makipag-ayos ng kasunduan sa isa sa kanila para tumestigo laban sa iba o hindi? Sa kasong ito, hindi. Dahil sa bigat ng mga paratang na ito, dahil sa umano'y papel ng bawat isa sa mga gumawa, at dahil sa brutal na kalikasan ng kasong ito. Kung titignan mo lahat ng ebidensya nila, kailangan pa ba talaga ng isa pang tumestigo laban sa iba? Kung lahat sila ay di umano'y kasabwat at pantay-pantay ang parusa, bilang prosekusyon at naniniwala kang sila ang gumawa nito, sa tingin mo ba magkakaroon ng kasunduan? Halimbawa kay Ginong Gray. Sa palagay ko at tandaan, lahat tayo ay may kanya-kanyang opinyon. Sa opinyon ko, oo, at sa karanasan ko, oo. Madalas nilang gustong mapuntahan ng isang tao lang. Baka ayaw talaga nila ng sinseridad ni Hayes kasi siya ang pinakamalaki at pinakadelikado. Siguro ayaw nila siyang makasama, iniisip nilang parusang kamatayan agad, walang negosasyon or usapan. Pero sa pangkalahatan, base sa karanasan ko, kung may 2 or 3 tao na sangkot, alam nating may 3 na aresto. Pero malamang may iba pang mga tao na medyo kasali rin sa paggawa ng masama dito. Hindi mo magagawa ito kung walang ibang nangyayari. Kaya malamang na yung mga taong yon ay nakikipagtulungan na at isa sa 3 ay maaaring makipagtulungan din sa huli. Para matanggal ang parusang kamatayan sa usapan na isang malaking bagay na makamit. At oo, nangyayari iyon. Kaya sa madaling salita, isang bagay na dapat abangan kay Gray. Hindi pa nila sinasabing itutulak ang parusang kamatayan laban sa kanya at posible ring hindi nila gawin ito para makuha ang kanyang testimonya. Tama ba? May posibilidad. Maring maging issue ito sa lohistika. Hindi ako nagpa-practice sa Arizona. Pero maaring hindi pa nila naihain ang abiso ng intensyon na kunin ang parusang kamatayan hanggat hindi pa siya napoproseso sa Arizona. Mukhang posible iyon. Issue sa proseso. Hindi lang dahil doon nangyari iyon. Hindi natin alam kung magiging komplikado o magpapabagal sa buong legal na proseso kapag maraming akusado na bawat isa ay nahaharap sa parusang kamatayan. Naku, oo. Alam mo na siguro kapag ginugol mo, makikita mo kung magkano ang gastos para mag-prosecute ng death penalty case. Umaabot ito ng milyon-milyon, kaya bilang nagbabayad ng buwis, kailangan mo talagang mag-isip. Hindi ko ito ginagawang politikal kahit anong opinion mo sa parusang kamatayan. Pero siguradong may gastos, una sa lahat, siguradong matagal ang proseso. Pangalawa, at dito sa estado namin, kailangan pa naming ma-certify. Kailangan naming kumuha ng dagdag na pagsasanay para maharap ang ganitong kaso. At kaya maraming iba't ibang bagay na nangangailangan ng mas maraming oras, pera at pagsisikap. Bilang taga-usig, hindi ka palaging nagtatagumpay kahit ituloy mo ang kaso. Hindi laging garantisado ang hatol. Naiintindihan ko kung bakit gusto nila ng parusang kamatayan. Gusto mong ako ang humawak sa kasong ito. Nakakatakot isipin ang pinagdaanan niya. Totoong inosente sila hanggat di napatunayan pero mapapaisip ka sa ebidensya. Sa tingin mo, gaano kalakas ang ebidensya base sa ulat at dokumentong naisumite laban sa 3 ito? Nakakalungkot pero teknolohiya ang nagpapahirap sa akin sa lahat ng kaso ko ngayon. Kaya sa kasong ito, meron kang mga tala ng biyahe, mga statement ng credit card, data mula sa cellphone at OnStar data. Magkakaroon ka rin ng mga cellphone dumps. Magkakaroon ka ng license plate radar at flock camera. May fingerprint at DNA ni ABCDFG Jack, mga fingerprint sa kotse, isang kotse, at DNA pa ng isang lalaki. Kaya ang agham at teknolohiya talaga ang magiging pinakamalakas at totoong ebidensya. At pagkatapos ay meron kang mga sumusuportang ebidensya. Kaya para sa akin, talagang napakagaling ng ginawa nila dahil nung una itong nangyari, hindi nila alam kung ano, lahat sila ay nagulat.
Inabot ng 1 taon bago ito naimbestigahan, na ganun talaga katagal, dahil kailangan mong isagawa ang lahat ng mga search warrant at subpoena, at iba pa, at iba pa. Nakapag-ugnay sila ng ebidensya, kaya teknolohiya at siyensya ang naging susi. Hindi mo kayang lampasan iyon. Mahirap talunin ang DNA at fingerprint sa tasa. Kailangan kong sabihin, sa tingin ko'y interesante na hindi pa rin nakikilala ang lalaking sinasabing sumundo sa 2 co-defendant. Maiisip ko na siguro, yung pangunahing saksi malamang ay binigyan ng immunity para tumestigo laban sa kanila. Tama ba? Oo, pero tandaan mo rin may mga connection din sa Chattanooga. Alam mo namang may pinagsamahan ng mga taong ito, hindi man sila lumaki ng sabay pero parang ganun na rin. Nakakita ako ng isang pag-aresto kung saan yung isang lalaki ay 18 taong gulang at parang yung kuya niya ay 23 at tungkol ito sa kaso ng droga. Sa tingin ko, kasama sina Gray, Hayes, tsaka kuya ni Hayes doon. Base lang din ako sa Google kaya di rin ako sigurado. Pero sa pagtingin mo doon, makikita mo na yung mga relasyon. Kaya alam natin na doon natin pinag-uusapan ang mga nagpapatunay at ibang taong nakikipagtulungan. Yan ang nag-uugnay ng impormasyon para makuha ang tamang sagot. Sa tingin mo ba sabay-sabay silang lilitisin? Alam mo yon, sa dami ng pera nila, kung ako ang depensa, tiyak maghahain ako ng motion para paghiwa-hiwalay ng kaso, 100%. Pero papayagan kaya yon? Mas malakas ang argumento dahil sa pagiging komplikado ng kaso at sa kakilakilabot na kalikasan nito. Pero lahat ng saksi, pati expert witness at karaniwang saksi, ay kailangang tumestigo. Para makatipid, pwedeng pagsamahin na lang sila. Kung sabay-sabay ang paglilitis, magkakaroon ba ng joint defense? Ibig sabihin sabay lalabas ang 3 abogado at sasabihing walang kinalaman ang kanilang mga kliyente. O kaya naman siya ang may gawa, siya ang may gawa, siya ang may gawa, siya ang may gawa. Laban sa kanya ang ebidensya, malakas talaga ang ebidensya laban kay Yang pero hindi laban kay Gray. Ibig kong sabihin, ano sa tingin mo, ganun ba ang mangyayari? Isang paglilitis? Well, Naranasan ko ng maglitis ng mga kasong maraming akusado at laging kakaiba ang proseso. Tandaan, dito, sabwatan ang kaso at parehong technical na termino ang sabwatan at RICO. Hindi ko gusto yan dahil gobyerno ang nagpasimuno para pahirapan ang buhay ko, kaya hindi ko na-appreciate. Sa sabwatan, hindi kailangan ng marami para pagsamahin sila sa isang kaso. Kaya posibleng may formal na kasunduan para sa magkakasamang depensa na pinirmahan ng mga taong ito. Pero duda ako kasi, oo, gagawin natin ito. Magfo-focus kami sa amin ng kliyente ko at susuriin namin ang testimonya ng bawat naroon sa paglilitis para maghanap ng butas. Nagpapahayag lang ako ng opinyon at di ako sigurado. Kaninang umaga, nasa korte ako sa isang kaso at nakita ko ang abogadong code found. At tiningnan niya ako na parang, Naisip ko, alam mo, dapat nagtutulungan kami. Pero kailangan mo talagang protektahan ang interes ng kliyente mo. Minsan nagkakaroon ng conflict. Meg Strickler, gustong-gusto ka namin dito. Ang dali mong magpaliwanag at talagang pinahahalagahan ka namin. Maraming salamat, pinahahalagahan kita. Yan lang po muna mula sa Sidebar. Salamat sa lahat ng sumama. Tuloy lang po sa pag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkita tayo muli.